Ay National High School. Dito ako nag-aaral. Maraming alaala at makabuluhang danas ang maiiwan ko dito. Klase, kaibigan, at mga guro na aking nakasama sa pagpapaunlad sa aking sarili. Hindi lang sa isip, kundi pati sa puso at sa pakikipagkapwa-tao. Sabi nila, napakaswerte ko raw at dito ako nakapag-aral. Paano nga ba naging espesyal ang TNHS? Tulad ng iba, ang paaralan ko'y simple lang din naman. Pero kung nasaksihan mo ang simula hanggang sa kasalukuyan, masasabi mong maswerte ka ngang talaga. Congratulations to Region 4A, Calabarzon, from Rizal, Tagumpay National High School. Tagumpay National High School, Rodriguez ang office, punong guro, Susana J. Sakatrapos. At ang ating Best Information and Advocacy Program Implementer, Antas Secundaria, Tagumpay National High School. Isa po ang ating Most Outstanding Innovator Award, Antas Secundaria, Tagumpay National High School. Ang pagsulpot ng knowledge economy ay isang malaking hamong global na kinahaharap ng maraming sektor kasama na ang edukasyon. Kaakibat ng bilis ng pagbabago sa teknolohiya ay ang pagsikat ng globalisasyon ng pangunahing serbisyo o kalakal ay ang pag-access sa mga impormasyon at paggamit sa mga ito. Hindi kaila sa nakararami ang mga pagbabagong ito. Nakatala na ito sa ating kasaysayan mula sa ating mga ninuno na gumagamit ng mga kagamitang primitibo, makina at hanggang sa kasalukuyang teknolohiya na nagpabago ng paraan ng pagpasa at pagproseso ng impormasyon, lalo na sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto. Upang makatugon sa layuning ito ng kagawaran, kinakailangang pataasin pa ang antas ng kakayahan ng mga kawani, guro at mag-aaral, lalo na sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Kaya naman sa pamamagitan ng pilosopiyang lifelong learning na siyang pinakapuso ng DepEd ay suportado ng kagawaran ang paggamit ng mga makabagong gadget gaya ng computer, tablet at mga modern applications na ayon sa mga pananaliksik ay pinaniniwalaang nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga guro at mag-aaral. Ngunit ang paggamit ng teknolohiya ay hindi naging madali sa ilan. Kaya naman maituturing din itong isang hamon sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Bilang bahagi ng DepEd Computerization Program, ang Tagumpay National High School ay nakatanggap ng mga computers, tablet at iba pang technology-based instructional materials mula sa kagawaran. Ang mga inisyatibong ito ay bukod pa sa mga pagsasanay na isinasagawa ng paaralan upang malinang ang kakayahan ng mga guro at kawani nito. Ngunit, nananatili pa ring isang malaking hamon para sa 70 guro at 7 non-teaching staff ng paaralan na malinang ang 2,379 na mag-aaral upang maging knowledge-based workers dahil sa malaking pagbabago ng mga metodo, estratehiya at teknik sa pagtuturo upang makatugon sa hinihingi ng distance learning. Ang paglunsad ng Project Core o Community of Responsible Education, isang system approach na naglalayong maiugnay sa loob ng classroom ang nilalaman ng mga aralin, teknik sa pagtuturo at teknolohiya. Ito ang solusyon ng paaralan upang masuportahan ang mga guro at mag-aaral sa hamon ng pagbabago at maisakatuparan ang mga proyekto ng paglilinang ng mga kasanayan ng mga ito.
down on me when the day breaks and the sky is changing colors into something new. I wanna see it with you. I've got to reach you, I've got to see you. Let the light shine down on me when the day breaks and the sky is changing colors into something new. I wanna see it with you. Sunrise, I wanna see you again. Promise that you'll always stay. Ang konseptong ito ay nabuo sa paniniwala na sinasalamin ng Project Core ang isang shopping mall na kung saan ay malaya ang sinuman na pasukin ito at mamili ng mga bagay na naaayon sa kanyang pangangailangan. Ang konseptong ito ang naging dahilan kung bakit nagiging dynamic at adaptive ang sistema ng pag-aaral sa dami ng mga pagpipiliang pamamaraan bunsod ng emerging at enabling educational technologies sa 21st century. Ang sistemang ito ay may katangiang mabukas ng pagkakataon upang makapag-aral ang sinuman kahit kailan at saan. Sinusuportahan ng programang Project Core ang una, pagbuo ng mga tailored in-house training. Ikalawa, pagsanay sa mga guro sa mga makabagong teknik sa pagtuturo. Ikatlo, paglinang sa mga mag-aaral bilang knowledge-based workers. Ikaapat, palakasin ang komunidad bilang bahagi ng global citizens. Ikalima, maisama ang mga stakeholders o education players tungo sa pagbabago sa edukasyon. Ika-anim, maitaguyod ang magagandang kasanayan sa pamamahala o good governance. At ikapito, paunlarin ang kapangyarihan ng pinagsama-samang pagsisikap. Base sa conceptual framework ay tatlo ang may tuturing na mekanismo ni Project Core. Para sa mga guro, mga mag-aaral at mga stakeholders, ang itaas na bahagi ng conceptual framework ay nagpapakita na nag-ugat ang mga kaalaman, gawain at pamamaraan ng programa mula sa isinasagawang needs assessment gaya ng SWOT, TSNA, IPPD at e-readiness research. Ang mga mekanismong nabanggit ay ang mission bridge, break literacy through digital guidance to education, mission care, computer advocates for responsive education, and operation share, harmonized and regulated education. Bawat isa naman sa mga mekanismong ito ay may munting programa.
Umani ng mga parangal ang Project Core bilang isang best practice sa ICT on teaching and learning at sa governance. Ilan sa mga kumilala dito ay ang Schools Division of Rizal at DepEd Calabarzon noong 2017 para sa kauna-unahang ICT Summit. Ito ay tumanggap din ng parangal para sa ICT Innovations Award in Teaching and Learning mula sa Department of Education noong 2018. Kinilala rin ng departamento ang Project Core sa suportang ipinakita nito sa mga gawain ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC, Learning Community Builders o ALCOP, Internet Volunteers, AVE o AIV noong 2018 at para sa 14th APEC Future of Education Forum at 16th International ALCOP Conference. Noong taong 2015 hanggang 2018, ang advokasya ng Project Core ay kumakatawan sa mga sumusunod na bahagi. Una, paggamit ng internet sa pagtuturo o internet-based instruction. Ikalawa, pagsasagawa ng Learning Action Cell at iba pang in-house training. Ikatlo, pag-schedule sa mga guro upang sumailalim sa coaching at mentoring. Ikaapat, paglilinang ng mga kasanayan ng ating digital natives. Ikalima, pagbubukas ng mga computer laboratory upang malayang makapanaliksik ang mga mag-aaral. Ika-anim, pagpapaunlak sa pre-service teachers upang sumailalim din sa ICT training. At ang pinakahuli ay ang paghubog ng ICT skills, partikular na sa mga gurong hindi sanay sa paggamit ng teknolohiya. Bukod dito, ang programa ay nagsasagawa rin ng mga pagsasanay para sa offline assisted instruction, online learning action cell o LAC session at mobile learning. Ang mas pinalawak na serbisyo para sa mga guro, mga mag-aaral at sa stakeholders ang sumasailalim sa bagong imahe ng Project Core sa ilalim ng New Normal Education na nagtatampok sa distance learning bilang pangunahing moda ng pagtuturo. Bahagi ng 3-year ICT work plan ng paaralan ay higit pang paglinang sa kakayahan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya sa loob ng silid-aralan. Gayon din ang pananaliksik tungkol sa mga ito. Sa datos ng UNESCO, halos nasa 80 bahagdan ng mga kabataan ay sa loob ng paaralan. Kaya naman ang Mission Bridge ay naglalayong maturuan ang mga guro na gumamit ng online platforms gaya ng Google Classroom, Whipper School, Microsoft Teams, HubHuman o Facebook man bilang e-classroom para gamitin ng mga ito sa online assessment at iba pang alternatibong pamamaraan sa pamamagitan ng programang pumapaloob dito gaya ng uninterrupted power system, online or classroom-based LAC session, FacDev, faculty development through coaching, AIM, assistance to individual migrant. Sinusunod ng sistemang ito ang systems approach na naaayon sa teorya. Ang Mission Care o Computer Advocates for Responsive Education naman ay naglunsad ng 3 programa. Ito ay ang mga sumusunod. Una, SSS, Student Support System para sa paglinang ng teknikal na pangangailangan ng mga estudyante gaya ng paggamit ng mga learning platforms. Ikalawa, EGSIS, E-Guidance Support for Inspiring Students o pagsasagawa ng mga broadcast na naglalayong pangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral at mabigyang payo sila kung paano gamitin ng wasto ang digital at social media tools sa gitna ng new normal. Ikatlo, Pag-ibig, Partnership and Governance in Bridging Instruction and Gap ay may layon namang tulungan ang mga estudyante na mapabuti ang kalagayang akademiko sa pamamagitan ng pagsali sa mga club na makakatulong sa kanila. Ang pagkakaroon ng iba't ibang programa, proyekto at mga gawain sa pamamagitan ng tulong mula sa mga education players ay bahagi ng layunin ng Project Core sa pamamagitan ng mga sumusunod na programa sa ilalim ng Operation Share, Windows, Win, Develop, and Own System para sa partnership sa ibang network schools, iOS, Increasing Operations and External Support para palakasin ang industry at academe partnership, at Android, a new driven opportunity for instructional delivery upang malinang ang mga kakayahan ng mga magulang bilang academic tutor. Naglatag pa ng mas maraming programa ang paaralan lalo na sa kapakinabangan ng guro sa DepEd Order No. 9 Series of 2005
upang maka-attend ng mga training na hindi nakaapekto sa oras ng kanilang klase sa pamamagitan ng online lock na bago pa man ang pandemya ay naisagawa na ito. Ito ay umani ng pagkilala mula sa Schools Division of Rizal noong 2019, gawad adhika para sa kauna-unahang school-based management spree. Muling kinilala ng DepEd Rizal ang mga kontribusyon ng Project Core at pinarangalang muli ang Tagumpay National High School noong Disyembre at itinanghal na 2020 Gawad Kampilan Best Information Advocacy. Isang taon na mula nang maganap ang malawakang lockdown gawa ng nakahahawang sakit na COVID-19. Hindi lamang mga lugar pati na rin ang iba't ibang sektor ang naapektuhan dito kasama na ang edukasyon. Ngunit hindi nakapigil sa mandato ng kagawaran ng edukasyon ang pandemyang ito at manapay naging hamon ito na ipagpatuloy ang pag-aaral at matagumpay ngang nagbukas ang mga pinto ng paaralan noong 5 ng Oktubre taong 2020 sa panibagong learning environment. Isa ang paaralang Tagumpay National High School sa nagbukas ng pinto nito sa libu-libong estudyante na nakakalat sa bahagi ng Montalban at karatig lugar. Sa panuruang taong 2020 hanggang 2021 ay ngayon lamang magsasagawa ng klase na hindi magkaharap sa pisikal na classroom ang mga guro at mag-aaral. Marami mang katanungan ang nasa isip ng mga guro, mag-aaral, mga magulang ay hawak kamay nilang binabagtas ang daan patungong tagumpay sa ilalim ng new normal. Kaya naman ang Tagumpay National High School ay gumamit ng Basic Education, Learning Continuity Plan BELCP framework upang maging gabay ng paaralan sa pagpapatupad ng teaching and learning process. Ito ay sumasakop sa policy, course design and delivery, teaching and learning and student support dahil ang mga pagbabagong naganap sa larangan ng edukasyon bunsod ng pandemya ay bago sa lahat at upang masiguro ang kalidad nito, ang Schools Division of Rizal ay bumuo ng instrumentong Instructional Supervision, Monitoring and Evaluation o ISME na may 7 indicators. Ito ay naglalayong gabayan ang mga punong guro sa kanilang pamumuno sa paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance. Halina't tunghayan ang mga ISME best practices ng Tagumpay National High School sa pangunguna ng butihing punong guro Ginang Susana J. Sacatrapos, Principal 4. Ang unang indicator sa Instructional Supervision, Monitoring and Evaluation ay nakasentro sa school-based review, contextualization and implementation of learning standards. Isinasaad nito na ang mga punong guro ay nararapat magpakita ng kaalaman, pangunawa at tamang pagsasagawa sa larangang ito. Sa pamamagitan ng coaching ay matutulungan ang mga guro upang maintindihan ang konseptong ito. Gayon din ang pagbuo ng isang team o grupo upang pamahalaan ang kurikulum para mas lalo pang malinang ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Halimbawa ng best practices na isinasagawa ng Tagumpay National High School ay ang pagtitiyak na naipapatupad ang mga sumusunod. Una, lingguhang pagpupulong at pagpaplano ng mga kawani ng paaralan kasama ang mga head teachers, master teacher at department chairs, gayon din ang mga project at program coordinators. Ikalawa, ang lahat ng pagpupulong ay nararapat na may kaakibat na memo na naglalaman ng mga gaganaping gawain, mga legal basis nito at ang mga nakapaloob na proseso. Gayon din ng mga taong namamahala dito at ang kanilang appointment at kung ano-ano ang mga gawain na kanilang gagampanan o terms of reference kasama na ang duration ng program. Isang magandang halimbawa ng best practice ni Project Core ay ang pagtatalaga ng mga tao na namamahala sa proyekto o gawain na patungkol sa instruction, assessment at research. Ikatlo, matapos ang pagpupulong ay ang pagsusulat sa ulat ng natapos na gawain o tinatawag nating narrative report. Unang maisasaad ang mga napag-usapan o anumang buklod na kasunduan. Ang ikalawang indicator ng ISME tool ay nakafocus sa teaching standards and pedagogies. Ito ay upang masiguro na naipapatupad ng paaralan ang dekalidad na edukasyon ng pantay-pantay sa gitna ng pandemya kahit pa nga ang modality na gamit ay distance learning. Sinisiguro ng ISME tool indicator number 2 na anumang gawaing nakapaloob sa pagpapaunlad ng instruction ay suportado ng mga memo o supervisory plan, maging ng datos base sa isinasagawang needs assessment na pinagtibay naman ng mga batas o ng mga pulisiya ng kagawaran ng edukasyon. Nag-focus ang Mission Bridge sa upskilling and reskilling ng mga guro dahilan ng pagkakaroon ng inset bago simulan ang klase.
At noong Disyembre, para i-address ang pangangailangan ng mga mag-aaral, kasama na dito ang pag-develop ng mga instructional materials na siyang magsisilbing extension ng presensya ng mga guro, mapa-online man o modular. Sa ilalim ng new normal at sa pangunguna ng school head sa suporta ng mga head teachers, master teacher at department chairs, ang mga guro ay dumaan sa technical assistance sa pamamagitan ng coaching at mentoring system kung paano isasagawa ang pagtuturo at assessment sa new normal para sa taong panuruan. Ang Tagumpay National High School ay gumawa ng mga simulation para sa pagsasagawa ng online distance learning. Ganon din sa modular distance learning. Sinisiguro sa ganitong sistema na ang 161 na ODL learners at 132 na mga mag-aaral ay makatatanggap ng suportang pang-akademiko sa kabila ng napiling modality. Ganon din naman upang maging bihasa ang mga guro sa modality na ini-assign sa kanila. Ang mga best practices naman ng paaralan para sa ikatlong indicator ay ang paggamit ng voice of the customer para ma-improve ang performance ng mga guro at serbisyo ng paaralan sa pamamagitan ng pakikinig sa hinanaing o boses ng customers, pagsasagawa ng basic or action research at pagsasagawa rin ng mga aksyon upang solusyonan ang mga balakid. Matapos ang unang 2 buwan ng pagpapatupad ng distance learning ay nagsagawa ang TNHS LCP coordinators ng pananaliksik tungkol sa distance learning experiences ng mga estudyante. Ang mga LCP coordinators ay sumulat sa punong guro upang hingin ang permiso nito at makapagsaliksik sa pamamagitan ng online platform. Malaki ang naitutulong ng research na ito sa administrasyon ng paaralan sapagkat kinukumpirma lamang ng naisagawang research ang mga barriers to learning sa distance learning modality gaya ng mga sumusunod: internet connectivity, too many lessons, activities, limited technical skills, difficulty to understand the lesson, inability to practice time management, absence of a personal guide or tutor, less focus or too many distractions, lack of device or sharing of resources, teacher is not around for feedback, and untimely distribution and incomplete module and LAS. Ang findings mula sa LCP research ay pinagtibay ng resulta ng isinagawang focus group discussion noong nakaraang inset, kung saan sa pamamagitan ng memo ay nag-request ang punong guro na mapag-usapan naman ang mga hinaing ng mga guro at ang naging aksyon nila tungkol sa kanilang karanasan sa mga makabagong uri ng pagtuturo. Para sa unstable internet connection, ang mga guro ay nagbibigay ng mga lesson recording at ibang instructional materials na maaaring pag-aralan ng mga bata sa kanilang libreng oras. Too many lessons or activities, pag-extend sa submission, deadline, and conduct remediation and home visitation. Limited technical skills, pagsasanay o pagbibigay ng training tungkol sa tamang paggamit ng mga digital platforms at iba't ibang online applications. Batay sa isinagawang needs assessment, makikita na ang mga guro at mag-aaral ay magkaiba sa knowledge, skills at attitude sa paggamit ng mga learning platforms. Kaya malaki ang naitutulong ng public training na isinasagawa ng paaralan sa ilalim ng Mission Care. At upang maayos na maaksyonan ang iba pang balakid ay ginagamit ng Mission Bridge ang Systems Approach Model upang makagawa ng solusyon. Kung pagmamasdan ang proseso ay nagsisimula ito sa needs assessment na nakukuha sa profiling ng teacher gamit ang ESAT, paggawa ng training design at pagsasagawa ng capacity building at ang pagsasagawa rin ng observation at coaching and mentoring, gaya halimbawa ng pagdevelop ng mga self-intervention material. Ang pagsasagawa ng online class sa paggamit ng Google Classroom at Facebook ay nagiging bahagi ng tailored training ng mga guro bilang suporta sa mga guro sa pag-shift sa new normal. Subalit, hindi lang sa mga nabanggit na proseso nakukuha ang feedback, kundi sa pakikipag-ugnayan rin ng mga guro sa mga mag-aaral at sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng paggamit ng Facebook group at Messenger.